Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa inyo ay makikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. Naging hari ng Juda ang anak ni Jotam na si Ahaz ng ika-17 taon ng paghahari ng anak ni Remaliah na si Pika sa Israel. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon ng kanyang Diyos, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng naging hari ng Israel at kahit ng kanyang anak ay nihandog niya sa apoy. Ginaya niya ang mga kasuklang-suklam na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamagitan ng Israelita. Yun lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay mula sa Ikalawang Mga Hari, chapter 16, verses 4 to 6. Nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, sa mga burol at sa bawat lili ng mga punong kahoy. Ang Juda ay sinalaki ni Haring Rezin ng Syria at ni Haring Peka ng Israel. Kinugkob nila ang Jerusalem ngunit hindi nila ito magapi. Ng panahong iyon, ang Elat ay nabawi ng hari ng Edom na itaboy nila ang mga taga-Juda mula noon ang mga taga-Edom na ang tumira roon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 16, verses 7 to 9. Nagsugo ng mga mensahero si Ahaz para sabihin kay Haring Tiglat Pileser ng Assyria, "Lingkod mo ako at kakampi, iligtas mo ako sa mga kamay ng hari ng Aram at ng hari ng Israel na lumulusob sa akin." Kinuha ni Ahaz ang pilak at ginto sa templo ng Panginoon at mga kabang yaman sa palasyo at ipinadala ito bilang regalo sa hari ng Assyria. Pumayag ang hari ng Assyria sa kahilingan ni Ahaz, kaya nilusob niya ang Damascus at sinakop ito. Dinala niya si Kir ang mga naninirahan dito bilang mga bihag at pinatay niya si Rezin. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 16, verse 10 to 12. Pagkatapos, pumunta si Haring Ahaz sa Damascus para makipagkita kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Nang naroon na siya, may nakita siyang altar. Kaya pinadalhan niya ang paring si Uriah ng plano ng altar kasama ang mga detalye sa paggawa nito. Gumawa si Uriah ng altar ayon sa plano na ipinadala ni Ahaz at natapos niya ang altar bago makabalik si Ahaz galing Damascus. Pagdating ni Haring Ahaz mula sa Damascus, nakita niya ang altar. Lumapit siya dito at nag-alay ng handog na sinunog at handog na pagpaparangal at ibinuhos niya sa altar ang handog na inumin at winisikan ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay magkikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 14. Ito po ay kay Mera Flor Sarte. Ito po ang sinasabi. Pagdating ni Haring Ahaz mula sa Damascus, nakita niya ang altar. Lumapit siya dito at nag-alay ng handog na sinusunog at handog na pagpaparangal at ibinuhos niya sa altar ang handog na inumin at winisikan ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos tinanggal niya ang lumang tansong altar na nasa presensya ng Panginoon. Ito ay nasa pagitan ng bagong altar at ng templo ng Panginoon at inilagay niya ito sa bandang hilaga ng bagong altar. Ilan po. God bless. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 16 verses 15 to 17. Sinabi niya sa paring si Urias, lahat ng handog ay sa malaking altar.
ang handog na hayop sa umaga at ang handog na pagkaing butil sa gabi. Ang hayop at butil na handog ng hari, pati ang gayon ding mga handog ng mga tao. Ang handog na inumin ng mga tao at ang dugo ng lahat ng handog, pangkapayapaan at ng mga hain. Ang altar na tanso naman ay gagamitin ko sa paghahandog na kailangan sa pagsangguni sa mga Diyos. Lahat ng utos ni Haring Ahaz ay sinunod ng paring si Urias. Sinira ni Haring Ahaz ang mga patungang tanso at inalis ang mga palangganang naroon. Inalis din niya ang malaking tangke na yari sa tanso sa patungan nitong mga bakang tanso at inilipat sa isang patungang bato. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Ito po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon, no? Na sa pagkakataong ito, narito po muli tayo para sa isang devotion na nakatalaga po sa atin ay 2 Kings chapter 16 verse 18 to 20. So dito, sabi po dito, inalis ni Haring Ahaz ang pasukan sa templo na ginagamit ng hari kapag pupunta sa templo dahil sa hari ng Assyria. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Si Ahaz ay namatay at tinilibing sa lungsod ni David at si Sekias na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. So dito po natin makikita na si Ahaz ay isang pinunong hindi tapat sa Diyos, no? At dito makikita natin na ito po ay nagdulot ng kahihiyan sa kanyang bayan at kahit pa doon sa kanyang sarili. So yung kompromiso sa pananampalataya po, ito po ay mapanganib, no? Sapagkat inalis ni Ahaz yung mga bahagi ng templo para doon sa sariling interes upang mapasaya niya, no, yung hari ng Assyria. So isa po sa nakita natin dito, kapag inuna natin ang tao kaysa sa Diyos, hindi kumbaga po nawawala po yung kabanalan at pagpapala. At dito, ang pamumuno po ni Ahaz ay walang puntakaw sa Diyos at ito po ay nauwi sa kabiguan. So, hindi ipinagmamalaki ang pamumuno ni Ahaz sa Biblia. Sa halip po ay binanggit lang at tinapos agad yung kanyang istorya. At dito makikita po natin, ang Diyos po ay naghahanap talaga ng isang tapat at hindi sikat, no? So kahit si Ahaz ay hindi nga siya naging dakila sa mata ng Diyos, ngunit yung kanyang anak na si Sekias ay naging matuwid. So dito ay hindi mahalaga yung pangalan, no, sa mundo, kundi paano ka naging tapat sa Diyos. So wag po tayong maging katulad ni Ahaz na ipinagpapalit yung Diyos para sa kapangyarihan. So maging tapat po tayo sapagkat ang Diyos ay tunay pong nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. So purihin po ang Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na tayo makapag-devotion sa bawat araw na sa kabila pong grabe yung ating mga trabaho. Ito po ay patuloy pa rin tayong binibigyan ng lakas ng Panginoon upang makapagpatuloy. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.